umuwi ka na, you have a business. Ito yung pagiging member ng Unified. But of course, you have to work it out. Any business, kung hindi mo tinabaho, walang mangyayari. So, ako po isang pruweba, bilang 9 years na po ako sa Unified. So mga babies, 9 years na ako sa Unified. 9 years akong walang work. 9 years na holiday. No time in, no time out. So una ko pong na-experience yung time freedom. Okay? And later on, okay? So na-experience ko na din po yung financial freedom. But hindi pa po ako mayamang-mayaman. Okay, sorry to disappoint kung gusto mong marinig na grabe milyonarya na ako. Pero I consider myself a millionaire kasi syempre 2015 ako unang na-award as Millionaires Club member. Imagine mo yung 15,000 mo napalitan ng 1,000,000. Achievement na yon. But actually, last 2019, I was awarded as 20 millionaire awardee. Ibig sabihin yung 15,000 ko, pinalitan na ng 20 million. Pwede bang palakpakan natin yan ng virtual palakpak? Paano ba? Virtual na approve, gano'n, okay? So, grabe, di ba? Amazing. Yung isang ordinary person, ano yung pwedeng magawa? At hindi ko akalain na, alam mo yon na ano ba yung right term doon? Saan ka dadalhin ng 15,000 mo? Parang ganon. Oo. Saan aabot ang 15,000 mo? Sana nga ba umabot yung 15,000 ko? Umabot na po siya ng Hong Kong, umabot na po siya ng South Korea, umabot na po siya ng Phuket, Thailand, all travel free by the company. Umabot na po siya sa naipag-travel ko yung family ko, okay, together with my sister, yung kasama kong speaker mamaya after ko. So, magkikwento din siya na paano. Kasi at least yun, confirmation yun na maliban sa akin. Ako, pwede pala dito kamag-anak naman, okay? But anyway, so nung nag-abroad ako, yun nakala ko yayaman na ako. And syempre, yun yung hope natin as OFW, right? Pero yung tumalo po sa akin, kaya po ako nauwi ng Pilipinas. 3 months lang po ako ulit sa Sweden. Nagpaalam po ako after ng December na na-depress ako, diba? Na-culture shock ako. And then na-homesick ako. Alam mo, sobra pa ako sa broken-hearted. Diba? Alam mo yung nagigising ka madaling araw, tapos basa yung unan. Alam mo yung physically I'm there, pero yung utak ko nasa Pilipinas. I am emotionally disturbed kasi shaky din kami ni Moy noon eh. Shaky yung relationship namin. Nakikinig ba siya? So, ayun. So, to cut the story short, so na-depress ako ng Pasko. Then, nasundan pa ng New Year na ako lang at saka yung baby na 10 months old. Imagine mo, paano ako tatalon-talon ng New Year, di ba? So, January 3, nagpaalam ako ng maayos sa employer ko. Sabi ko, Anna, I want to go home. It's not you, it's me. So, sabi niya, nagalit pa siya umpisa. Sabi niya, what do you think of me? I'm a banker. So, in-explain ko lang ng maayos. Sabi ko na walang mali sa inyo. Kaya lang, hindi ako okay. Deep inside, hindi ako okay. So, yun, so nag-extend ako ng 1 month para ibili ng ticket yung 1 month na sahod ko. So, in short, nauwi ako ng Pilipinas. So, 6 months lang talaga yung total na experience ko as OFW. Kaya saludo ako sa mga OFW na mga kasama natin dito na, diba, usually the original plan is mag-iipon lang ako ng 2 years contract. Then, not all, pero may mga tita po ako na yun din yung original plan. Then, hindi na lang nila namalayan na nag 1 decade na, nag 2 decades na sila sa pag-abroad. Nothing wrong sa pag-abroad. But again, balik tayo dun sa, if there's only a chance, an opportunity na pwede mong kitain sa Pilipinas, yung kinikita mo dyan sa abroad. Right? Nakasama mo yung mga mahal mo sa buhay dito sa Pilipinas. If there is a chance, I'm sure 100% mas pipiliin mo na dito na lang sa Pilipinas, right? Na hindi na magagamit yung I miss you kasi nandyan lang siya. Mahalikan, di lalaki yung anak mo sa cellphone, computer, right? So anyway, so nung nandito na ako sa Pilipinas, I have to face the reality. Kailangan ko magkaroon ng hanap buhay. But I don't want to go back sa old na
employment ko kasi lumipas yung 3 taon noon as a teacher. Promise to God, wala po akong naipon doon. Wala akong nabili, wala akong na-invest, wala akong kahit na cellphone man lang na Android, di ba? So, ayokong hindi na ako po bumalik as a teacher. Okay? Kasi baka lilipas na naman yung 3 taon tapos saka ko naman ma-realize na walang nangyari sa buhay ko ng 3 taon. And then, so ayoko munang mag-abroad ulit kasi hindi ko kinakaya yung homesickness. So, we started, yung barkada ko, nag-isip kami, mag-business kami with my ate. Okay? So, madaling magsabi na mag-business tayo. Mahirap mag-isip anong klaseng business, di ba? Tsaka, mahirap mag-umpisa pag walang kapital at idea. So, that time, sinimulan namin yung business na internet cafe. 10 units yun. The capital is 200,000. Kailangan namin maglagay each ng 50,000. Okay? Para mabuo na yung 200,000. Corpo, okay? So, to cut the story short, lumipas yung 2 taon na experience lang yung na-profit ko sa internet cafe. So, nalugi po kami, rotation brown out, yung bantay mo, binabantayan din kami. O, di ba? Nag-log out siya na alas 4 ng madaling araw, pero pag dating ko, di ba, pag mag-opening na, magkano lang yung collection, di ba? So, human factor, yung bantay mo, yung mo alam, mas malaki pang kinikita kaysa sa iyo, di ba? So, in short, okay, walang bumalik sa kapital namin, pina-assume na namin basta para wala na lang siyang matira na liability sa amin. So, naghanap ako ng ano ba yung gagawin ko kasi na ako noon, 27 na ako. Bumalik ako sa pagiging estudyante. Tatapusin ko yung accountancy para maging CPA na ako. Para pag naging CPA na ako, kikita ako ng 50,000 each month. Good plan. Maganda yung plano ko. So, kinausap ko, pinakiusapan ko yung parents ko. Okay, sa aming 5 magkakapatid, ako lang po yung nag-extend ng pagpapaaral. Paaralin niyo ako ulit. Sabi ko ganun, utang. So, si mama sa tuition, si papa sa pamasahe, walang merienda. Okay? So, sabi ko, pag nag-isipin ako, bayaran ko din kayo. Kasi pag kumita na ako ng 50,000 each, diba, magbabago yung buhay natin, mabayaran ko kayo. Ganun, okay? So, kaya lang, Monster, 2012, dumating po yung 2012, 27 years old na po ako. Bata o hindi na pa bata? Hindi na pa bata. Ang 27 years old, naku po. Ano yung mga tanong dyan usually? Ano na, regular ka na ba sa work? Magkano na sinasahod mo? Ano na ang position mo? May anak ka na ba? May asawa ka na? Mga ganun na. So, nakaka-pressure. Di ba? Yung paligid. At my parents are not getting any younger. So my father was a tricycle driver turned into a vulcanizer. So alam niyo naman yung vulcanizer, di ba? Marumi. Mahirap, di ba? Nakakapagod. Si Papa ubo ng ubo. Tapos dumi talaga yung damit niya. Kasi syempre mga gulong yan. Okay? So gustuhin ko man bilang anak ka na nakakakita kahit hindi naman nagrereklamo si Papa. Pero syempre inuubo, okay, nahihirapan. So gustuhin ko man sabihan siya na wag ka nang wag ka nang magpagod diyan, wag ka nang magpakahirap mag-vulcanize diyan. Kahit gustuhin kong sabihin, pero alam ko rin naman na hindi ko pa kayang sabihin because ako din mismo umaasa pa sa kanya. Gets niyo? Umaasa pa ako na, syempre pag makapag-vulcanize siya, may income siya, naaambunan ako nung pamasahe ko kasi hindi pa ako graduate sa accountancy, yung sa second course ko. So, alam mo yung nahihirapan ako kasi syempre 27 na ako noon and then gusto kong makatulong sa parents ko. Kasi yung ate ko, nag-asawa nauna na rin nag-asawa yung sumunod sa akin. Yung sinundan ko po na isa, namatay po yun at the age of 23, 24. So, 4 na lang kami magkakapatid. So, ako po yung natira na sa bahay. Parang akong naging single child, okay? So, parang kumbaga ako na lang yung pag-asa ng bayan, charot. So nakaano sa akin na kailangan meron akong magawa para sa family ko, sa parents. Kaya lang, how can it be possible? Okay, kasi nagbibilang na ako, gagraduate ako, ganitong taon pa, 2013. And then, after 2013, syempre, magre-review ka pa, magtitake ka pa ng exam. So, Lord, 2 years pa. So, pinagdasal ko po ang opportunity. So, nagdasal po ako ng taimtim. Minsan po,
Actually, mostly po sa mga nakilala ko sa Unified na meron na po mga grabe na success stories, okay? So, mga dumating po sa buhay namin, buhay natin, yung Unified, dun sa panahong we are questioning ano ba yung direction ko, ano ba yung pwede ko pang magawa, okay? So, mostly sa atin, okay, dumating sa buhay natin si Unified at the lowest point of our lives. So, sa akin, ganun po, okay? So, kumbaga, umiyak na po ako sa pagdarasal na, Lord, you know the desires of my heart. So ay hindi naman ako nagsusumikap, ayoko na kumbaga hindi ko gusto na magbago yung buhay ko financially, not only for me, okay? Gusto ko yung, alam mo naman na gusto ko makatulong ako sa parents ko, okay? Si Pama no, nagwo-work pa siya noon, okay? So matanda na sila, okay? Mga ilang taon na ba sila noon, so magra-run to senior citizen na sila, okay? So, sabi ko kaya lang, Lord, alam mo naman na 2 years pa, masyadong matagal. Baka meron naman na opportunity na makita ko na pwede kong isabay habang nag-aaral ako para hindi ko kumbaga, doesn't need me to wait until 2 years pag naging CPA ako kasi walang guarantee. It's not still guaranteed na pag naging accountancy graduate na ako, naging CPA na ako, mangyayari talaga yung 50 mil per month, right? So sabi ko, bigyan mo naman ako ng big break na makatulong ako. Ganun lang muna yung ano ko. So, alam nyo, ginagawa ni Lord ay dinadaan niya sa mga tao. Okay? So, yung angel ng buhay ko po sa Unified, nakilala ko ang Unified through my close friend, through my business partner dun sa internet cafe, nalugi din, syempre, di ba? So, si Edmond Cruzada, CPA, isa siya sa grabe yung taong yon na never ko siya makalimutan, okay? Kasi because of him, imagine yung buhay na meron ako ngayon, utang namin sa kanya. So, among all of my friends, okay, si Edmond, siya yung isa sa nakakaalam na wala akong pera that time. But despite the fact na alam niya na wala akong pera, so alam mo yun doon ko siya na-appreciate kasi trinay niya pa din na makausap ako, na ma-offeran ako ng business, kahit alam niya na wala akong pera, kahit alam niya na negative ako, kahit alam niya na ako na pag-invited ako ng network, ng business, malamang hindi talaga ako kasi wala naman akong pangkapital at kakalugi lang ng internet cafe business. So yung way po na pa-invite sa akin ay kakain lang kami, magbabanding lang, chichika lang, ang lilibre siya, okay? So, sinama ko si Janice, nung nandun na po, yung kanina na video na yung pinaka-grand upline natin, si Upline Nor Usop, yun po yung pinakilala niya sa akin dun sa restaurant kung saan kami kumain. And while waiting sa order, dahil wala na akong magawa, pinakilala sa akin, pinakilala sa amin, sabi niya na lang, Chin, Ja, this is Nor, this is Chimmy, this is Janice. Actually, Chim, meron kami ipipresent na business. Di ba? Parang kumbaga, biglang nag-dry dito yung ano ko, lalamunan ko, wala na akong magawa, nakakahiya namang magmalita, di ba? Di mo kakilala. So, in short, okay, so napilitan ako makinig sa kanya. Kaya lang kagandahan niya, nagustuhan ko yung Unified after kalagitnaan ng kanyang presentation. So, nung pinipresent niya na, ako na yung masyadong matanong. So, dami ko na question, talaga, meron ba sa Coteco dyan? Doon po ako na-hook sa bills payment. Pero nakakatuwa niya, 9 years ako sa Unified, never po ako nagko-collect ng bills payment ng mga kapitbahay ko. Okay, ginawa ko siyang personal use lang. Kasi, di ba, ako kasi, syempre, I am a math teacher, pero syempre, of course, I respect those na bahala, ginagmay, basta kanunay. Sa Tagalog pa yun, bahala na pa konti-konti, basta tuloy-tuloy, tama? Kasi magkano lang naman income natin sa bills payment, di ba? 10 pesos. Kung 10 pesos, kung 20 pesos yung singila mo sa charge, 10 pesos yung sa'yo, 10 pesos. So, nag-compute ako ngayon, 10 pesos times, let's say, 100 homeowners, 1,000. 1,000, oo, bahala na pa konti-konti, tuloy-tuloy, kasi tuloy-tuloy, every month naman sila magbabayad ng bills, right? So, ano pa ba yung services ng Unified? Loading. Pero magkano lang ba sa atin, no? Di ba? Karamihan magpapaload 15, 30. So sa 15, meron kang 3 o 4. Okay? So 4 times ilan magpapaload? Let's say, sabihin na lang natin sa loob ng isang buwan, naka 3,000 ka or 5,000.
Tama? Okay. So, 5,000 plus yung sa bills payment na 1,000. Okay? So, okay na din kahit papano. Pero, kasi later on, nag-iba na kasi yung mindset ko. Gusto ko yung bahala na, alam mo yun, bahala na, baliktad na ba, kumbaga. Bahala na hindi araw-araw, pero at least pag na-istorbo ako, pak, yun talaga, income talaga. Alam mo yun, imagine mo, 2 hours akong na-stress, pero kumita ako 21,000, booking, ticket booking, tama? So, nagbago na ngayon yung nung naging member na ako ng E5, doon ako una na-excite sa bills payment. Kaya lang, bills payment, magkano yung bill nila? PLDT, 1,600. Magkano lang sa'yo? 10 pesos. Basta, ganun siya. Ganun ako mag-isip noon, okay? So, sa ticket, di ba, may mabook ka ng ticket, 1,500, pero 500 na sa akin. Dito na ako sa ticket, tama? At saka sila yung sila yung napoprovide ng e-cash. Eh, kami noon, 2012, yung kaya lang namin i-provide, yung pang-member lang. Wala kaming pampondo. Relate, mga 2012, 2013, 2014 na members. So, ganun. Unlike ngayon, marami ng mayayaman, marami ng mga, kumbaga, yung laman sa e-cash, sobra-sobra, di ba? So, that time, sa ticket ko ako nakafocus, okay? Kasi kahit hindi siya araw-araw, pero basta magaling ka lang mag-market, okay? Regardless, kahit na pandemic ngayon, maniwala ka, may nagpapabook ng ticket, promise. Dapat magaling ka sa market, kumbaga, customer service, okay? Hindi nag-e-end dun sa nabook mo siya ng ticket. After mo nabook ng ticket, dapat kabisado mo kailan siya lilipad, kailan siya aalis. Mamaya na yung flight mo. Ma'am, bukas na yung flight mo, ma'am, ma-remind lang kita. May bagay ka ba? Mga ganun. 4 hours before the flight, dapat nandun ka. Mga ganon, okay? Kasi malaking bagay yun sa kanila. Kumbaga, okay, people don't care how much you know, but they care how much kumbaga, they want to know how much you care. They love to know kung nag-care ka sa kanila at paulit-ulit na yan sila magpa-cater sa'yo, okay? So anyway, but nagbago na naman yung mindset ko nung meron akong nakita. Kasi mind you, 10 months po ako na services lang. Kasi, busy ako sa school. Graduating na ako noon, okay? So, minsan, alam mo yung attend ako ng training, offline to 2012. Pag nag-text si si Uplinor, yung mentor natin, okay, Chi, may training, ganito. Sabi ko na, try ko lang. Ikaw ba yan? Try mo lang? Ganun din ako try ko lang. Pero yung totoo, sa loob-loob ko, hindi ako pumunta. Nahihiya lang akong magsabi ng diretsahan na hindi ako pwede, hindi ako makaka-attend, ganun. So, try ko lang. Lagi lang akong try ko lang, okay? Pero alam mo, kahit pa paano, there are times na try ko, pero yung commitment ko kasi at first sa Unified ay hindi yung para yumaman, hindi ko pa naintindihan na pangarap, okay? Although naririnig natin yan sa presentation, sa training, sa DOT, right? Sa mga special training, naririnig natin na pwedeng matupad yung pangarap mo dito, yung kotse, yung bahay, yung travel, yung savings, pero pag hindi mo pala talaga siya naintindihan, hindi siya papasok sa utak at saka sa puso mo. So, ganun po ako sa first 10 months. Kumbaga, dahil lang there are times na wala lang akong magawa sa bakanting oras ko, kaya ako pupunta ng office para makinig. So, meron din palang nagagawa yung mga napipilitan lang na umattend. Kasi, may narinig akong ibang kwento, na-inspire ako. So, until na-met ko itong isang tao, so nagtataka ako, ba't siya may Montero? Pareho kaming member. Tapos, hindi ko siya nakikita na nagkakandara pa kakanap ng e-cash. So, sabi ko, sir, paano mo ginawa? Gusto ko rin ng kotse. Nangarap ako ba? Kumbaga, binalik niya sa akin yung pangarap ko doon, na-presentahan na sa akin yung mga pangarap. Pero, nung nakita ko actualan na may Montero siya, gusto ko rin ng kotse. Paano mo ginawa? Sabi niya, ginawa ko yung 80% side of the business. Ano yung 80% side of the business? Network marketing. Networking, magre-recruit, magpaparami, magbibuild ng network, magbibuild ng grupo. Okay? So una, di ba, jahe, pakinggan, magre-recruit, mag-i-invite. Imagine mo offline. Offline ito, ibig sabihin, alam mo, i-alok mo na, ma'am, gusto mo mag-business, Unified, mga kakilala mo, di ba? So, until, di ba, nagkikantuhan kami. So, na-excite ako nung sinabi niya. Alam mo, simula lang naman sa isa sa left, isa sa right. Tapos, binalikan dun sa presentation na
Okay, magsusulat ako ha. Kasi dadaan lang natin sa kwentuhan to. Okay lang kayo dyan? Okay, type 1 pag okay lang kayo dyan. Okay. So, Sir Marvin, oh, grabe yung ano natin, pulis natin, nandyan siya. Okay, sige. So, di ba, binalik niya sa akin ni-review. So, i-review ko din to sa inyo, lalo na sa mga babies pa natin, 1 day old to 1 month old, or even, actually, di ba, ako nga, di ba, 10 months old na ako, di ko pa pala naintindihan to. This is you, okay? Magre-recruit ka. Actually, ang maganda sa Unify, hindi naman kasi parang, kumbaga, hindi siya hindi siya literal na magre-recruit ka. You have to share lang. Di ba? Mag-share ka lang, magkikwento ka lang. Baka merong gusto, right? At saka, sa kaganda ng flyers natin. Gagalingan mo lang sa pag-copy-paste. Diba? Meron nang talagang mahuhok. Makikita nila dilaw-dilawan sa mga posting natin. So, this is you. Magre-recruit ka. Okay? Nang isa sa left, isa sa right. Okay? Si A at saka si B. Nung nag-join si A, meron kang direct referral 1,000. Pag nag-join si B, meron kang another 1,000. O, tigil muna tayo dyan. Direct referral. Nang in-explain niya, syempre ako willing na ako makinig doon dahil na-excite ako sa Montero. Di ba? Sabi ko, 1,000? Sabi ko, kada ma-invite, sir? Kada mag-join? Sabi niya, oo. Alam mo yung utak ko noon, grabe na. Sobrang layo ng itinakbo. Kasi isip ko, madaldal ako. Obvious ba? Dami kong friends. Sabi ko, di ba? Kung meron na lang ako na, yung close ko talaga na, let's say, 100 na friends, yung 10 na lang sa kanila ang magjo-join. Sa kadaldalan ko naman ba na to, di ba? So, meron akong 10,000. Huwag na lang muna akong mag-book ng ticket. Diyan na lang ako, 1,000. Matik na. Oo, 1,000, di ba? So, ito pa. Dito pa ako na-excite ulit. So, sabi, di ba, kung ikaw ay tahimik type, tapos ito madaldal, tapos nakapag-recruit ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, meron din daw indirect referral. Imagine mo, saan ka nakakita na wala na akong effort dito at malamang di ko nakakilala to, pero kumita siya 1,000, kumita ka ng 60. Diba? Ang ganda. Pag ito na-invite nito, siya kumita 1,000, ito 60, ikaw 60 din ulit. Tapos wala ka nang halos ginawa dyan. Sabi ko, gusto ko yung 60. Pero sa totoo lang, again, mathematics ako, masyadong maliit yung 60. Diba? Aminin. Please naman yan. Di ka naman na-excite sa 60. Pero take note, ako po ay 9 years na sa Unified. Yung 60 pesos na yan, wag mong maliitin yan. Maliit yan pag isa lang. Pero pag marami, umabot na po sa 180,000. Yung 60-60 na yan, indirect referral. Imagine mo, 60 dito, 60 dito, 60 dito, 60 dito. So pag dumami, sobrang laki din pala. O yung 15,000 ko napalitan ng indirect referral, 160,000. Di ka ba mabubuang dyan? Tama? So, ito pa. Sabi binary, si Queen yun. Sabi pa binary. Siyempre, first time ko po sa network marketing. Okay? This is my first na networking. Okay? Narinig ko na po, actually po, sa totoo lang po, na-invite na po ako before ako nag-join sa Unified, na-invite na po ako sa Royal, na-invite po ako sa other company. Gusto ko po, actually, hindi naman po ako talagang totally negative sa networking, pero ang epekto po kasi sa akin sa other networking companies, maganda yung company, maganda yung products, kaya lang yung mga nagkwento po, yung mga speakers nung umattend po ako, ang isa, owner ng salon sa mall dito sa Jensen. So, hindi siya mahirapan na magbenta ng products. Yung display niya lang may bibili. Tama? Yung isa principal, mayroon siyang connection. Paano ako? Pobre ako. Diba? Paano ko i-work out? So, I have 3 questions. And yun pa rin yung the same question na tinanong ko sa sarili ko nung na-presentahan ako ng Unified. So, this is my first question. First question, okay? Pag syempre bilang ako ay beginner sa network marketing, kikita ba ako? May other ways pa ba? Okay? Ano ba yung other ways? Kikita ba ako sa pagbebenta ng products? So, the answer for other company is check. The answer for Unified is check. Kikita ka. Paano? Okay? Magbebenta ka ng products. Doon sa other companies, magbebenta ka ng products. Magbebenta ka ng sabon.
Okay, magbebenta ka ng gluta, mga ganun kasi yung products nila. Sa Unified, magbebenta ka ng services, ticketing, bills payment, e-loading, which is nasa market na siya. Kung lang kulang, tama? Sobrang ganda. Palakpakan natin Unified. So, 1 point. Naka 1 point si Unified. Second question. Okay, since magbebenta ako, tama? Yung presyo ba ng ibebenta ko ay competitive ba yung presyo nito sa market? Okay. So, the answer for other networking companies like Royal, di naman sa naninira ako, pero para lang maintindihan niyo paano ako nag-isip bago ako nag-join. Okay. Like, for example, Royal, alam niyo ba, ang Kojic soap, 50 pesos, sa kanila po, dealer's price pa lang yan. Sa atin, SRP na. Grabe, di ba? Mura. But usually, pag ang network company ay product-based lang, wala silang other services, okay? Mahal talaga to kasi dito kukunin, maliban do sa manufacturing expenses, dito kukunin yung pang-commission sa mga nagne-network. Whereas sa Unified, okay? Services, competitive ba tayo naman? Kasi we are a walking ticketing business. Diba? Pupunta pa ba siya sa mall? Samantalang mas maganda naman tayo. Charot. I mean, mas mura sa atin. Kasi wala tayong renta. Wala tayong babayarang kuryente. Kasi matik na sa bahay na natin kuryente. Yung internet natin. Right? So, gano'n siya. So, naka-plus point ulit si Unified. O, pangatlong tanong. Kung hindi ko mabenta, di ako magaling magbenta ng Kojic soap, di ako magaling magbenta ng gluta, okay? Yung product ba ay basic needs? I mean, basic needs. Hindi ka mabubuhay kung wala yan. Ma'am, sir, lalo na sa mga katulad ko na medyo na biyayaan ng kaputian, hindi namin kailangan ng magpapuputi. Tama? Hindi siya basic needs. At kumbaga, ang competitiveness nito, before mo pa i-offer dyan, paano kita i-sons yan? Kahit na nasa mall yan. Tama? Okay. So, go back tayo sa Unified. So, yun din yung tanong ko. Okay, hindi ako magbebenta. Yung products ba, yung services ba na meron sa Unified, basic needs ba siya? Ikaw na sumagot. Oo naman. Magbayad ka ng kuryente, lalo na ngayon, pandemic, pipila ka pa ba? Ako po, hindi na po ako nakakali sa pila. Pagpilahan na po yung pag-usapan natin, ano pa yung other option? Kahit na magbayad na lang ako ng mahal na charge. Diba? So, yung ticket ba, sarili mo, yung pamilya mo, yung mga kapitbahay mo, yung kapitbahay ko sa akin nagpapabook ng ticket. So, basic needs siya. Kasi parte na yung bills payment, parte na siya sa basic needs. Kasi, ba't ko nasabi na basic needs? Subukan mo wag magbayad, ano mangyayari? Ikaw lang yung sa buong subdivision. Ikaw lang wala kuryente, tama or tama. So, ganun siya. Okay? So, ganun yung mga questions ko na nasagot ko. Kaya naman, nung after ako napresentahan sa other networking companies, yung epekto sa akin, nagustuhan ko siya. Pero pag uwi ko ng bahay, nanood lang ko TV, nakalimutan ko na. Pero yung epekto sa akin ng Unified, nanood kami ng sine right after the presentation. Alam nyo ba, na habang nanonood kami ng sine, di ko maintindihan yung sine. Ang iniisip ko, si ganito mahilig mag-fly, si ganito, ganun na, relate ba? Dami mo nang iniisip, na-excite ka dun sa kikita ka, na-excite ka dun sa paano kaya yung ticket, paano kaya mag-book ng ticket, paano kaya lalabas yung pera, mga ganon, di ba? So, in short, di pa ako nakatulog ng 3 days because of Unified. At ang sabi kasi sa akin, kabilin-bilinan sa akin ni Upliner, wag na wag ka magkikwento. Kasi pag magkwento ka, baka i-discourage ka. So sila mama, nagtatanong sila, saan ako galing? Sabi ko lang, basta. Ay, excited lang ako, basta lang. Gusto lang, ganun. So, hinanapan ko ng paraan, okay? So, hinanapan ko ng paraan, pinangutang ko yung kapital ko. Yung Chimmy Laban po, Noong 2012, sa totoo lang po, estudyante, walang pera, professional, meron akong diploma, meron akong transcript of records, pero hindi yan yung labanan. Kahit gaano ka katalino, kahit ilang 1.0 meron sa transcript of records mo, diskarte ang labanan. Also, part,
yung belief system ko pa rin ay pag ako naging CPA, doon ako pwedeng yumaman. Okay? So, ang tingin ko lang sa Unified, sideline lang to. So, sideline lang. So, kung pag ganyan yung tingin mo sa Unified, sideline lang, pang sideline lang din ang ibigay ni Lord. Kasi yung pinagdarasal mo lang, sana Lord, magpabook na sa akin, nag-inquire sa akin. Unlike kung, alam mo yung pang bugas-bugas na talaga, bigas-bigas na, pang ano na, pang ito na talaga yung only source of income mo, kakarir mo talaga, didiskartehan mo ng todo-todo, okay? So, anyway, balik tayo dito. So, imagine mo so yung 60-60, nakakabaliw. Pero, this is my first time na nag-network ako, pinakinggan ko siya ng maigi. Imagine, 10 months na ako nito pinakinggan ko siyang maigi kasi di ko naman mag-gets pa to dati yung binary, left, at saka right, paano mag-encode, pag mag-member, di pa ako nakaka-relate kung paano ba encode, paano yung placement, paano yung direct, mga ganon, di ba? So, wag kayong mag-alala, mga babies natin, okay? So, kaya ka nga may mentor kasi merong mag-guide sa'yo. Kaya, pwede bang pasalamatan natin yung mga nagtsatsaga ng mga mentors? Palakpakan natin ng virtual palakpak. Okay? Kasi pwede naman may option naman yan eh. Nung nag-member ka, meron na yung automatic na 1,000. Tapos nung nakita niya na yung 1,000, pwedeng i-block ka na niya sa Facebook para wag ka na magulo, wag ka na makulit. Pero ba ginagawa ng mga mentors nyo? Nung ginagawa ng mga uplines, matyaga, di ba? Kahit anong daming tanong mo po, sige ma'am, wait lang ma'am, ganito po yung gagawin. Tama po, palapakan natin yung mga mentors, mga nagpaka-apply ng mga upline, okay? So, pero actually sa totoo lang yung 1,000 na bayad, di nakakabayad dun minsan sa alam mong madaling araw bilang magising si upline kasi may nagtanong, inquiry, ganito, ganyan, may concern, di ba? Oh. Pero okay lang yan kasi this is a helping business. Okay, so nung ganito na, okay, re-review lang natin, di ba? Left and right, binary. Mag-create ka daw ng left and right. Mga beginners, di ba? Unan naman talaga, gulong-gulo yung utak mo. Paano kung malalaman na nasa left siya? Paano kung malalaman na ilalagay siya sa right? Don't worry, encode natin yan. Okay? Pero ganito siya. Okay? Para kumbaga for a layman's term, para lang mag-intindihan mo, basta merong isa sa left at isa sa right, automatic meron kang 1,500. Okay? So, na-excite ako ulit doon. Sabi ko, imagine mo, maliban doon sa 1,000, may 10,000 ako, 10 yung pumasok sa akin. Meron pa akong 60-60. Meron pa palang 1,515. Tama? And take this from me. Bila ako po ay 9 years na sa Unified. Alam niyo ba, yung bumubuhay sa amin ngayon ay galing lang sa 1,515. Ay, palapakan natin si Unified. Sobra pa sa pang basic needs. Talaga. Yan talaga yung pwedeng yung SMB natin, yung 1515 natin, dyan siya kukunin yung mga pangarap. Okay? So, 15 ulit, 15 ulit, 15 ulit, 15 ulit, 15 ulit. Alam mo, habang sinasabi niya yung 15 na sobrang dami ng 15, iniisip ko na nung pwede kong mabili, di ba? Paano ko sasabihin kay Papa? Kailan ko sasabihin kay Papa na huwag ka nang huwag ka nang magbukas ng mga gulong nila dyan. Huwag nang bahala sa'yo, di ba? Ganon, okay? So, 1515, sobrang daming 15, okay? Makakabili ka ng bahay na gusto mo. Apply, may bahay na ako. Yan na ba talaga yung pangarap mo na bahay? Diba? Yung totoo, di ba kahit paano may nakikita ka dumadaan sa Facebook, sobrang ganda, naka-interior design, naka-architect, may nararamdaman kang positive inggit? O ibig sabihin niyan, dahil nakakaramdam ka pa na, alam mo, ginagano mo pa na gusto kong ganito, ibig sabihin nun, hindi ka pa satisfied dyan sa bahay mo. Lahat halos sa atin may bahay na, pero yung tanong doon, yan na ba yung pinangarap mong bahay? So kung yung sagot ay hindi pa, ako kasi, for example, ito, nabili namin ni Moy, katas ng Unified, nabili namin ng 2.1, di ba? Okay. So nung nabili namin to, although okay naman na siya, pero yung totoo, hindi pa ito yung pangarap kong bahay. Di ba? Yung pangarap kong bahay, maluwag yung kwarto. Kung kaya pa, may CR lahat ng kwarto. Di ba? May TV lahat ng kwarto. Diba? So, pangarap. O, ganun siya. So, dito siya kukunin sa SMB. Ito pa, residual income. Nung naintindihan ko naman yung residual income, diba? Yung paghihirapan mo ngayon, i-work out mo ngayon, pero time will come.
3 years, 4 years, or 5 years from now, wala ka nang ginagawa. Oh, wait lang. Ikaklaro ko ha. 3 years to 5 years, meron kang gagawin, tatrabahuin natin to, okay? Hahanapin natin si A and B mo, itong mga grupo na to. 3 to 5 years. After that, okay, pag nabuo na yung mga grupo na malaki, maliban doon so kumita ka na ng 1,060 at saka yung 1,500, okay? So, time will come, 5 years from now, wala ka nang halos ginagawa. Or, wala kang ginawa. Pero, nung nag-book ito ng ticket, automatic meron kang G's, umakyat. Sabi ko, talaga? Pwede ba yan? Paano ko malalaman na may nag-book? Hindi mo malalaman na nag-book pala sila ng ticket. Kasi alam na nila paano mag-book ng ticket. Pero mas matalino pa kaysa sa'yo ang system. Kaya huwag mo nang isipin yun. Automatic yun. Hahanapin niya yung 10 tao na nakakonect dyan. Sabi ko, gusto ko yan. And take note. Grabe, alam nyo ba yung residual income na yan, yung pajis-jis, piso-piso, maliit siya, pero yung pajis-jis, piso-piso na yan, yan yung pinambibili ko ng diaper, tsaka gatas ng anak ko. Eh ngayon, hindi na halos nagda-diaper si Yuni. Tsaka hindi na sila nagagatas pareho, si Yuni, Bear Brand lang. Ay, thank you Lord, nakatipid, di ba? Yung Johan ko, never na nag-milk. Oh, so, saan napunta? O, pandagdag sa ipon, pandagdag sa pang-food panda. O, di ba? Yun, ang residual income. So, ma'am, sir, nung naintindihan ko to, nangarap ako ulit. Okay? So, imagine, medyo corny siyang pakinggan, mga ngarap. Kasi, ako, like me, di ba? 3 years akong nagturo. Walang halos nangyari sa buhay ko. So, parang kumbaga, parang hindi ko na magawang mangarap na nakokontento na ako sa sakay ng jeep. Kabisado ko yung mga jeep na, alam mo yung kaskasero yung driver, kabisado ko yung jeep na amoy gaas, kabisado kung anong oras ang jeep na dadaan, paborito kong jeep. May paborito kang jeep. 'Di ba? Ganun din ako noon. Pero alam niyo, yung isa sa naitulong sa akin ng Unified, bago pa man din nangyari yung mga resulta, tinuruan ako ulit ng mangarap. So ako na yung magsasabi sa inyo, ikaw na nakikinig ngayon, 478 tayo ngayon, ikaw na nakikinig ngayon, mangarap ka ulit. Kasi habang may buhay, may pag-asa. Habang may Unified, may pag-asa. So, dati, litong-lito din ako kung paano ba mangyayari. Kasi, di ba, imagine mo, wala naman akong alam sa network. Di ba? Tsaka yung kumbaga, yung trabaho ko ay magturo ng X, Y, and Z, mag-compute, di ba? Tapos pagdating dito, magre-recruit, tama? So, whether you like it or not, doon talaga muna ang umpisa. Lahat tayo ay magsimulang maging recruiter. So, give me a chance na maikwento ko sa inyo saglit lang ba talaga, kung paano nga ba na from dating walang alam sa network, tapos, di ba, nabigyan ng chance ni Lord na pagtungtong ng 2016, 17, 18, 19, ako po yung consistent top 1. Walang alam, dating walang alam. Tapos paano nangyari na ikaw na yung, alam mo, yung kumita ka ng malaki, di ba? So ito na po yung bread and butter namin ng buong family ko. Dati yung mama ko, grabe mang discourage yun. Okay? Pero ngayon, sila na yung grabe mag-edify sa amin, binibida kami. Kahit wala namang alam yung bisita ng about sa Unify, pero binibida kami. Ito yung Hall of Fame, ito yung top 1 ng Unify. Yung taga-intro namin, di ba? So, pero mind you, okay, before kasi mangyari yung mga residual income, okay, bago mangyari yung magiging reality na, yung house and lot, okay, yung bahay, yung savings, yung travel, kailangan muna ay, whether you like it or not, ay mag-basic ka. Okay? Ano ba yung basic upline? Okay, yung basic, whether you like it or not, magsisimula ka muna as recruiter. So, okay lang ba magre-recruit ka? Go wide fast. Kasi, di ba, again, mahirap burahin ng ano ko ngayon. Try ko itong isa. Masyado siyang black pa. Parang ito better. So, asan ako? Go wide fast, di ba?
Maricar Tabaranza. Okay. So, ma'am, di ba, tinuruan tayo ulit na mangarap. Medyo yung effect pangarap daw, di ba? Mangarap ka daw ulit, mangarap ka magkaroon ng mga pangarap. House and lot, actually houses and lots, di ba? Kotse, travel, savings, di ba? Yan daw ang mga pangarap natin. So, balikan lang daw yung mga pangarap. So, yung house and lot na pangarap mo, magkano kaya yan? So, more or less, mga siguro 10 million. Pero kung gusto mo may swimming pool, additional, 2 million, 1 million, ganon, okay? Tapos, kotse, hindi pala sapat yung isang kotse lang. So, thank Lord, kasi ang nabigay sa akin ng Unified right now, I have 4 na kotse. So, pagpalagay na lang natin, mga nasa, kung 4 na kotse, di ba? Mga more or less, 5 million, okay? Pero, hindi yan yung ng ko. Kasi isa dyan, di ba, sports car lang naman. Sports car yung isa dyan, di ba? O travel. Mas masarap pag-travel ng pamilya. Kasi ikaw lang mag-isa, di ba? So yung travel, mga magkano kaya yan? Okay, more or less, nasa 2 million. Okay? So saving. So dapat ito pinakamalaki daw, di ba? Yung sa interest pa lang, buhay na buhay ka na. O di 100 million. Para kung nag-interest siya ng 10%, hindi sa bangko, sa co-op mo ba ininvest yan, o may 10 million ka yearly. Sustainable na yon later on, di ba? So 152 million. Naku, laki pala, di ba? So, pinalikan lang. Tinuruan tayo ulit na mangarap tayo ulit. So, kung ito pala kalaki yung pangarap natin, how can it be possible? Pag mag-compute tayo sa employment, sobrang layo. Hindi siya magiging achievable, tama? Unless na siguro kung nag-million ka monthly. Pero kung basic salary, like 10,000 sa probinsya, 120,000 isang taon, so, 360,000 siya sa 30 years kang empleyado, plus 60, ilang taon ka na nun? So, hindi pa rin siya umabot ng milyon, tama? So, minsan kasi hindi natin nako-compute kumbaga. So, dito, di ba, so, like for example, ikaw na lang ay kikita at first, okay? Kasi reality tayo, hindi naman kasi agad kikita ka ng malaki. You have to recruit muna. Go wide fast. Okay? Invite as many as you can. Kasi hanapin natin yung mga tamang tao. 2 tamang tao. So, ma'am, bakit yung iba nakapag-recruit na ng 2? Pero hindi pa rin mayaman. Kasi yung tanong doon, yung 2 ba na-recruit niya, tamang tao ba yon? Or baka naman, nung nakapag-recruit na siya ng 2, di kumita na siyang 1,000, 2,000, plus 1,500, 3,500, tumigil na siya. Kasi 2 lang daw sabi, ma'am eh. Mayroon kang na-misheard. 2 tamang tao. So, upline Chimmy. Ikaw, upline Chimmy, bago mo nahanap yung 2 tamang tao mo. Ilan ba lahat ang recruits mo? Hindi ko na po mabilang yung recruits ko lahat. Okay? Kasi kahit total stranger kakausapin ko, katabi ko sa aeroplano, kakausapin ko. Tawag doon, prospect as you go, okay? Katabi ko sa tricycle, katabi ko sa jeep, nung nagko-commute pa lang ako, kausapin ko yan. Katabi ko sa aeroplano, 2 hours ang flight, pag-announce ngayon ng flight stewardess, now we will be landing shortly, tapos na ako nag-present, di ba? So, go wide fast. So, sa lahat ng mga na-recruit ko po, okay, hindi ko na mabilang, pero meron pong nag-join. Combination of kakilala at saka hindi kakilala, more or less nasa 60 directs ako. 60 yung in-invite ko. So, out of 60, ilan yung active? Active, ibig sabihin, nagre-recruit din, okay? Nagde-network, nagde-training, nagtuturo, 4 lang. So, imagine nyo. So, kung ikaw sabihin mo sa akin ngayon, apply, dami ko nang na-recruit. Ilan ba na-recruit mo? 10. Di pa marami yan. Alam mo ba, siguro nabot ako ng 1,000 nang nire-recruit ko. Yung iba, hindi ko lang nare-replyan yung mga how nila. Di ba? Ganon, okay? So, magsimula ka muna sa Go Wide Fast. Example, mas maganda pala ito eh. Mas madaling burahin. Okay? So, ikaw to, this is you.
minsan, itong unang direct mo, kumita ka na dyan ng 1,000 plus 1,500, pero hindi pa sila yung right persons. Minsan, nandito pa sa ilalim. Okay? So, na-recruit mo ito ulit, another 1,000. Ito, recruit na niya. So, siya kumita, dumami. Okay? So, dumating ganyan. Ito, lumalim na. Mga OFW, mga kamag-anak sa Pagadian, sa Butwa, sa Davao, sa Cotabato. May mga kamag-anak sa Australia, sa Canada. Okay? For example, ito. Okay? Ito yung napa-join niya. Wala ka na diyang indirect referral. Pag nag-book ito ng ticket, wala ka na ring residual income. Pero what if ito, siya yung nagpapakita ng potensyal na agila. Ano ba yung, paano masabi na agila? Okay. Ano ba yung agila upline? Yung mga kumikita lang po ng malaki dito, mga top earners, nagkakaresulta ng malaki, yung mga may attitude ng pagiging agila. Okay, so side trip natin saglit yung attitude, natin. Kailangan humble ka. Okay, regardless kung anong profession, meron ka sa profession mo, if you are an engineer, okay, we respect that. Wala kaming alam sa pagpapatayo ng building. Then, kung kailangan namin kumbaga yung expertise mo, ikaw yung lapitan namin. But, kung ikaw naman ay teacher, of course, yan yung expertise mo. Wala kaming, kumbaga, wala kaming pamana at pangbato dyan kasi ikaw talaga yung magaling dyan sa linya mo, okay? But when it comes to network marketing, okay, makinig ka sa mentor mo, regardless kung mas bata sa'yo, okay? Regardless kung hindi pa mayaman yung nagtuturo sa'yo, kasi sa case ko, hindi pa naman mayaman agad si upline, but still, di ba, nung narinig ko na you need to humble down, you need to have GLLA, makinig ka lang daw, okay? Kasi kung magaling kang makinig, okay, mabilis mong maintindihan, mabilis mong may-apply, then mayroon kang matuturo sa grupo mo. Ganun siya. Okay, so kailangan, ayun, ganun, humble ka, you are empty cup, okay? Kumbaga, yung alam mo sa labas, it has nothing to do with unified. So pagdating sa unified, makinig ka lang sa mentor mo, sa upline mo. Okay, yung nag-recruit sa iyo at yung mga nagtuturo sa iyo, yung tawag diyan upline, okay? Nag-activity, okay, humble, GLLA, positive, optimistic, okay, consistent, persistent. Yun yung mga qualifications na pagiging agila, okay. Pag ito agila, kahit pa regardless pa, kung wala ka ng indirect at saka residual, basta yan yung agila. Ang tawag naman dyan, deeping, go. Di ba kanina, go wide fast. Ngayon naman, go deep. Kasi hindi lahat ay pantay ng commitment. So dahil siya ang pinaka nagbigay ng commitment, yan, tutukan mo. Turuan mo kung ano yung alam mo. Alam mo paano mag-recruit, alam mo paano mag-go wide fast, alam mo paano mag-posting, okay? Ano yung mga dapat ano yung mga dapat niyang alalahanin, okay? Isaalang-alang pag mag-post siya, paano mag-tag, paano mag-share, paano papasok sa Zoom, mga ganon, okay? So, ituturo lahat. Tuturo din kung paano yung prospect listing, invitation, paano mag-present, everything. Kasi, yung network marketing is a leveraging business. You have to create katulad mo. Okay, duplication. So, kung ikaw ay magaling, dapat ikaw ay makapagbuo ng magaling din na katulad mo. Kung meron ka pang makreate na mas magaling pa kaysa sa'yo, boom, panes. Yun, diba? So, sa akin po, okay? So, usually, upline, Ma'am Chimmy, ilang months o ilang years ba, usually bago mabuo, bago mahanap yung mga tamang tao? Wala pong definite answer dyan. Okay? Pero absolutely, hindi po automatic na pag-join mo, bukas may paying ka, recruit, unang recruit mo, agila na agad yun. Hindi pa usually. Hindi natin pwedeng iasa sa tsamba yung paghanap ng tamang tao. Okay? And before ko makalimutan, before ka makahanap ng mga agila, mga tamang tao under your organization, okay? It's a golden rule or usually the prerequisite para mahanap mo yung tamang tao na to bago ipagkatiwala ni Lord sa'yo na alagaan mo ang tamang tao na yan, ikaw muna. Tamang tao ka ba? Tama ba yung attitude mo? Tama ba yung action mo? Okay, ganun siya. So,
Productive ka ba? Na-apply mo ba yung mga tuturo sa training? Ganon, ito yon. So, ikaw muna. Then, pag nahanap, madali na lang mahanap yung tamang tao. Pag tamang tao ka na din, then mahanap din natin dito sa kabila mo, okay? So, yan, ganyan. So, sila magre-recruit din. Ibig sabihin nito, dahil ikaw ay nag-recruit, si B ay magre-recruit din, yung ilalim ni B magre-recruit. So, marami na ngayon ang, at first, recruiter, then later on, you will become a leader and speaker. So, apply, hindi pala ibig sabihin, pag bago pa lang ako, recruiter pa lang ako, pwede ba yun? Recruiter na ako, /speaker na, /leader na? Hindi po pwedeng idaan natin sa magic wand yan. Hindi po madadaan sa magic. It will take a process. Ang tawag po dyan, respect the law of gestation. Excited ka, yung baby, excited ka kung paano, diba? Excited ka na maglakad na siya. Pero, firstborn, a newborn baby, di ka mag-expect na bukas, pinanganak siya ngayon bukas dahil excited ka na maglakad na siya, tatakbo na siya, maglakad na siya bukas. You have to wait kasi proseso yan. Bago actually tatakbo yan, di ba? Maglalakad muna yan. Bago maglalakad yan, kailangan niya muna yung mga, alam mo yun, mga upuan yan, hahawak siya dyan, natutumba pa ng ilang beses, bago din matutunan niya paano tumayo mag-isa, paano makahawak sa mga upuan, gagapang muna yan, tama? Bago yan gagapang, alam mo yun, mapicturean mo muna yan ng unang, unang ganon, ano ba sa Tagalog yun? Sa Bisaya kasi unang kulob na siya. Kaya niya na, 'di ba? Ganon. Basta alam niya na 'yon. 'Di ba? Pero 'di ba, yung newborn baby, hindi nga halos makakilos pa yan eh. Alam mo yung kahit ulo niya, gaganon-ganon pa muna yan eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng madaliin. You have to respect the process. So this same dito kasi bakit? 'Di ba mag-aalaga ka ng tamang tao, tuturuan mo yung mga tamang tao. So, anong ituturo mo ngayon? So, ikaw muna. So, kailangan mo munang dumaan sa proseso. Gets ninyo? So, kaya nga, ikaw muna ay hayaan mo na si apply, mga mentors, in what way? Sa pag-attend sa training. At kailangan you are humble enough, wag kang sumagot. Minsan kasi dyan natatagalan. Feeling mo, mali yung sinasabi ng speaker. Kasi magaling ka. Pag magaling ka, naku, di ka dapat nandito, charot lang. Okay maging magaling. Okay talaga maging magaling kasi one of the requirements yan, skills is 15%. For you to become successful in network marketing, kailangan maging magaling, okay? Pero sa simula, habang beginners pa, habang baby ka pa, bawal muna magaling. Gets? Kailangan muna makinig para ma-absorb mo lahat ng basic. And part of the basic, uulit-ulitin ko, part of the basic, magre-recruit ka kasi hindi ka dadami kung hindi ka magre-recruit. So, apply, ibig sabihin, kahit na 1 year na ako, magre-recruit pa din ako naman. Kahit na 2 years na ako, magre-recruit pa din ako naman. Kasi that's a basic. Okay? So, apply, kailan ako magsa-stop ng magre-recruit. Pag hindi ka na din nag-unify. Kaya lang ito maganda. The law of gestation, at first, ikaw muna lahat kasi frontliner ka. Kasi ikaw pa lang mag-isa, hinahanap po pa yung mga tamang tao, tama? So, ibig sabihin, itong si iba, hindi pa siya yung tamang tao, hanap ulit. O next lang, SW4, some will join, some will not. So what? Someone's waiting for you. Next. Huwag kang umiyak kung hindi siya nag-join. Yung best friend ko, hindi nag-join. Mahirap pala to. Naman talaga. Kasi sa akin, best friend ko, it took me 3 years. No, 4 years bago siya nag-join. Alam mo, nagkaroon na ako ng first car, nagkaroon ako ng second car. Wala pa din. Kahit hindi siya negative, pero hindi nag-join, hindi nga sumasali, hindi uma-attend. In-invite ko, hindi siya pupunta. O, diba? Kasi usually, kung sino pa yung akala mo, nasasali, sasabay, sila yung ayaw. Kasi, ang Pinoy ay to see is to believe. Pero sa network marketing, to believe is to see. So sa akin, to believe is to see. Wala pang resulta, o sige, to believe is to see. Magkakaresulta din ako. So nung nagka-result na, din may nagagamit na ngayon na to, para dun sa mga to
kumbaga to see is to believe. O, ito see is to believe. O, ito mga picture ni ganito. Picture ni Sir Albert Gumisan, picture ni Ma'am Marvy. O, dating OFW sa Dubai, ganito. O, ito, dating 13 years employee, si Apply ni Angeli. O, ngayon, 3 na yung kotse, may sports car, 3 yung bahay. O, mga ganun, di ba? But at first, syempre ikaw, hindi ka pa naman magkaresulta when it comes to unified, tama? So, ikaw muna ay to believe is to see. Okay? Maniwala ka sa sarili mo, kaya mo. And again, you have to respect the process. You have to respect the law of gestation. So sa case ko po, and mostly sa mga leaders ko, okay, it took us months and even years before nahanap yung tamang tao. Example. Okay? So example, paano nangyari yung ko? Kasi dati nagsimula naman ako, lang din tigapalakpak, wala akong award. Tigapalakpak ako, nangarap lang ako, gusto ko. Pagbalik ko dito next year, hindi ako papayag na tigapalakpak lang ako. So, dapat isa na ako sa aakyat dyan na awardee. Okay? One of the awardees. So, nang ginawa ko, okay? So, ito yung kwento ng paano na-build yung grupo. So, si Chimi, 2012, nagsimula. Okay, May of 2012 up to March of 2013, ako po ay traditional lang. Ibig sabihin, nagbubook lang ng ticket. Hindi ako nagre-recruit. Pero hindi po ako negative. Ginagawa ko lang po minsan kung nasa mood, kung maalala, ganon. Magte-text marathon ako, sino gustong mag-online business, or kaya magpo-post ako sa Facebook, mag-copy-paste ako, tapos bigla lang may magtatanong, Chim, paano yan? Pwede ba ako dyan? Chim, pwede ba akong mag-invest sa'yo? Mga ganon yung tanong. So, syempre, dahil hindi pa ako nagne-network that time, hindi ko pa alam paano mag-present ng business. Although, hindi po ako negative that time, pero gusto ko yung 1,000. Di ba? Sinong ayaw ng 1,000? Wala kang ginagawa. O, di ba? So, meron pong mga nag-join sa akin dyan. So, first year ko sa Unified, kumita po ako ng more or less 10,000. Network. Labas dyan yung services, ticket, ganon, okay? Again, kasi kung ano lang yung yung gusto mo, yan lang di ibibigay sa'yo. So, ang binigay sa akin, kasi di naman ako ganon kinareer ko yung pag-network, pag-recruit. So, yan lang din ang nabigay sa akin, 10,000 lang sa loob ng first year ko sa Unified. Ngayon, dahil nga mayroon pong nangyari sa akin, kaya naman na-convert ako na mag-network. Hindi po ako nakagraduate sa accountancy because of English 2. Okay? Minor subject. And that's the way of God na iganon yung direction ko. Kasi nakaplan na ako na after graduation, magre-review ako para maging CPA ako, makabayad utang ako sa parents ko. But His plan is different from my own plans. Okay? So ginawa niya, di ako nakagraduate, kaya naman nakita ko ang tarpaulin ni Unified. Sabi ko, hala, mayroon naman akong business kasi kung antayin ko ng 1 year bago siya i-offer ulit yung English 2. Okay, so gagawin ko. Gawin ko, bigyan ko ng oras ng Unified. So, ngayon, ako na ulit kay Upline. Sabi ko, kailan yung training, atin na ako, ganito, blah, blah, blah. Hanggat sa, ako po ay naging tamang tao na. Okay? 2013, naging tamang tao na ako. So, nire-ready na ni Appsnore yung Chimi para pag ako ay nakahanap na ng mga, magre-recruit na ako, di ba? Okay. Pag may ma-recruit na ako, ready na ako. Alam ko na kung anong ituturo ko. Wait lang ha, saglit lang. Ay, naku. Okay. So, ngayon, dahil ready na ako, okay lang audio ko? Okay. Ngayon, dahil ready na ako, di ba, naging tamang tao na ako. So, by the year 2013, okay lang audio ko? Okay lang, Chi? Okay. So, naghanap na ako ngayon ng direct. So, unang direct, second direct, tatlong direct. Mga maling tao pa to. Okay, yung iba dyan, nag-pay in lang. Tapos nakalimutan yung mga details, mga ganun yung iba, okay? So, nagkaroon ako ng direct. So, kumikita na rin po ako ng mga ganyan, pa konti-konti. Pero, pagdating po ng, imagine mo, 2013,